Alam niyo po ba kung ano yung hinihiling niyo sa akin, Nay? Pasensya ka na anak ha, kung labag sa loob mo ang hinihingi ko sa'yo. Iba na lang po ang hilingin niyo. Hindi ang bagay na yan. Alam niyo naman na lahat ay gagawin ko para sa inyo. Huwag lang yan. Matanda na naman ako. Wala na akong ibang hangad kundi ang mapabuti ka. Ganon din ang ama mo. Huwag niyo na po siyang banggitin pa. Bali-baliktarin mo man ang sitwasyon. Ama mo pa rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundong to. Buong buhay ko, wala siya sa tabi ko. Kahit kailan, hindi siya nagpakatatay sa akin. Bakit kailangan ko siyang ituring pang ama? Hindi naman niya sinasabi na ituring mo siyang ama. Gusto ka lang niyang makita at makilala. Hindi naman habang buhay mo siyang makakasama eh. Kapag nagkita kayo, pwede ka namang bumalik na dito. Bakit ngayon niya lang naisip na hanapin ako? Kung kailan malaki na ako at hindi ko na kailangan ng presensya niya. Hindi kaya may kailangan lang siya sa atin kaya gusto niyang makita ako? Naku Nay, kahit piso, wala akong ibibigay sa kanya. Hindi naman pera ang kailangan ng ama mo. Ano pala? Imposible naman na gusto lang niya na makita ako. Sana anak kahit ito na lang ang regalo mo sa akin sa nalalapit kong kaarawan. Malayo pa naman ang kaarawan niyo eh. Kapag ganyan na ang tono ng inay, parang ang hirap hindi ibigay ang hinihingi niya. Sa loob ng 25 taon ng buhay ko, hindi ko na nasilayan ng ama ko. Mag-isa lang akong itinaguyod ng nanay ko. Kahit kailan din, hindi nagsalita ng hindi maganda ang inay sa tatay ko. Bagamat hindi rin siya nagkukwento tungkol dito. Maliban ng mga sandaling yon, hindi rin malinaw sa akin kung bakit pagkatapos ng mahigit na 2 dekada ay biglang magpaparamdam sa akin ang aking ama. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip kung ano ang kanyang motibo. 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap naming yun, akala ko titigilan na ako ng inay. Kaya nagulat ako nang banggitin na naman niya ang tungkol sa aking ama. Akala ko po ba malinaw na sa inyo ang sagot ko? Hindi ka pa naman sumasagot kung pupuntahan mo ang ama mo eh. Hindi ko siya pupuntahan. Marami akong ginagawa para unahin siya. Kahit alang-alang man lang sa akin? Bakit niyo po ba ako pinipilit na puntahan ng ama ko? Buti sana kung dyan lang sa kabilang barangay ang bahay niya eh. Alam kong galit ka sa ama mo. Pero sana, bigyan mo siya ng pagkakataon na makausap ka. Nakikiusap ako sa iyo anak. Kahit kailan po ba hindi man lang kayo nagalit nung iwan niya tayo? Siyempre nagalit. Lalo na nung tinutukso ka ng ibang kalaro mo na walang tatay. Masakit sa akin na makita kang umiiyak nung bata ka. Kaya lang anak nakaraan na kasi yun. Gusto ko na mamuhay tayo na walang kinikimkim na sama ng loob o galit sa puso natin. Kung nagawa niyo na patawarin siya, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa atin. Hindi naman kita pinipilit na patawarin mo agad siya. Ang sa akin lang, sana bigyan mo siya ng pagkakataon na makaharap. Pag-iisipan ko po. Muling lumipas ang 1 linggo. Doon na ako nakapag-isip ng husto kung tama bang pagbigyan ko ang hiling ng inay. Nahahati kasi ang nararamdaman ko. Galit dahil sa pagtalikod sa amin ng tatay ko at kuryosidad na makilala ko siya. Wala kasing ni isang litrato niya na naitago ang inay. Marami ang nagsasabi na hindi ko kamukha ang inay. Sumagi tuloy sa isip ko na baka ang aking ama ang kamukha ko. Nang gabing yun, habang nakahiga, pinag-isipan kong mabuti kung ano magiging desisyon ko. Kinabukasan nakabuo na ako ng desisyon. Natuwa naman ang inay nang sabihin kong pumapayag na ako na makipagkita sa aking ama. Napayakap pa siya sa akin sa sobrang tuwa. Salamat anak dahil pinagbigyan mo ang hiling ko sa'yo. Siguradong matutuwa ang tatay mo. Pumayag po ako dahil sa inyo. Hindi para sa kanya ang desisyon kong ito.
Kahit ano pang dahilan mo, ang importante pumayag ka na. Paano po yan? Wala kayong kasama dito. Wag mo kong alalahanin, ayos lang ako dito. Sasabihan ko na lang ang kinakapatid mong si Nika na samahan ako dito tuwing gabi. Ilang araw lang naman ako mawawala eh. Nag-leave na po ako sa opisina namin. Siya nga pala, iho. Kapag nandun ka na, iwasan mo makipag-usap sa hindi mo kilala, ha? Tsaka, huwag ka rin tatanggap ng mga pagkain sa taong hindi mo kilala. Bakit naman po? Ano bang meron sa probinsya ng tatay ko? Ang totoo niyan, taga ron din ako. Taga kabilang baryo lang ako. Akala ko sabi niyo taga Olonga po kayo. Patawarin mo ko, anak, sa pagsisinungaling ko sa'yo. Doon lang ako nakapagtrabaho nung dalaga pa ako, bago ko nakilala ang ama mo. Meron pa po ba tayong kamag-anak sa probinsya niyo? Meron pa naman, pero hindi ko pa handang harapin sila. Basta, ang ama mo lang ang puntahan mo roon. Pakiramdam ko, ang dami ninyong sikretong hindi sinasabi sa akin. Tama po ba? Wala na akong tinatago sa'yo, iho. 2 araw pagkatapos ng pag-uusap namin ng inay, bumiyahe na ako papuntang isla ng Siquijor. Isang maliit na baryo ang pupuntahan ko sa lugar na yon, kung saan nakatira ang aking ama. Pinili kong sumakay ng Roro kaysa mag-eroplano. May nakapagsabi kasi sa akin na katrabaho ko na mas masarap bumiyahe sa dagat. Dahil sa ganitong buwan ay hindi gaanong maalon ang dagat. Tama nga siya, napakapayapa ng dagat. Napaisip tuloy ako kung ganun din kapayapa ang dadatnan ko. Habang nalalapit na ang pagkikita namin ng aking ama, pabilis naman ang pabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko rin alam kung ano magiging reaksyon ko kung sakaling magkaharap na kami. Nang makadaong na kami sa pantalan, minasdan ko muna ang paligid. Masasabi kong masariwa talaga ang hangin sa probinsya kesa sa lugar ng pinanggalingan ko. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago nagtanong sa mga kargador ng pier kung paano pupuntahan ng baryo ng aking ama. Mabait naman nilang itinuro kung saan ako sasakay. Hindi naman mahirap hanapin ang lugar ng aking ama. Nang maibaba ako ng jeep na sinakyan ko, naisipan ko maglakad na lang papasok habang nag-iisip. Habang daan may nakita kong isang matandang babae na binabato ng 5 kabataan. Nang ilibot ko ang paningin ko sa paligid, may ilang tao naman ang naroon pero walang pakialam sa nangyayari. Ako na lang ang sumita sa mga bata at itinaboy sila. Dinampot ko naman ang tungkod na hawak ng isang bata kanina at nabitiwan lang nang magsitakbo sila. Heto na po ang tungkod niyo, Lola. Huwag mo kong tawaging Lola dahil hindi naman kita apo. Pasensya na po. Hindi ko maiwasang mapakamot na lang sa ulo habang tinatanaw ang paglalakad palayo na matandang babae. Naiiling na lang ako na ipinagpatuloy na ang paglalakad ko. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nadaanan ko at nagtanong ako kung saan nakatira ang aking ama. Sa di kalayuan, itinuro nila sa akin ang isang bahay na 2 palapag. May malawak din itong bakuran. Pagkatapos magpasalamat sa kanila, humakbang na ako palapit sa bahay. Wala akong nakitang tao sa labas kaya tumawag na lang ako. Isang babaeng lumabas at kunot ang noo na nakatingin sa akin. Sinabi ko kung sino ang sadya ko at mabilis yung pumasok sa loob ng bahay. Hindi rin nagtagal, lumabas na rin siya kasamang isang lalaking matangkad at payat. Sa pagkakatingin ko sa kanya, parang nakita ko ang sarili ko kapag umidad ako katulad niya. Ikaw ba si Jonathan? Ako nga po. Kayo po ba ang tatay ko? Ako nga, anak. Hindi ko inaasahan na yayakapin ako ng mahigpit ng aking ama. Hindi ko tuloy malaman kung gaganti ba ako o hindi ng yakap. Lukso ng dugo
Yun ang una ko naramdaman nang magtagpo ang aming mga mata. Kumalas naman agad siya sa akin at inakbayan ako habang iginigiyang pumasok sa loob ng bahay. Naging sunod-sunuran naman ako sa aking ama at hindi pa rin makahagilap ng sasabihin. Hindi ko inaasahan ng ganong kainit na pagtanggap nito sa akin. Nang makapasok kami sa loob ng bahay niya, inutusan pa niya ang babae na ipagtimpla kami ng maiinom. Napag-alaman ko na kasambahay yon ng ama ko at uwian. Kumusta ang naging biyahe mo? Hindi ka ba nahirapan na tuntunin itong bahay? Hindi naman po. Sinunod ko lang naman po yung sinabi ng inay sa akin. Kumusta na pala ang nanay mo? Mabuti naman po siya. Ikaw, kumusta ka? Anong trabaho mo? Okay naman po. Sa bangko ako nagtatrabaho. Maganda pala ang trabaho mo. Salamat sa inay na iginapang ang pag-aaral ko para makapagtapos ako. Heto na pala ang tinimpla na juice ni Agring. Baka kanina ka pa nauuhaw. Uminom ka muna. Salamat po. Sino po pala ang kasama niyo dito maliban kay Aling Agring? Ako lang ang nakatira sa bahay na ito. Pero nasa malapit lang naman ang iba pa nating kamag-anak. Makikilala mo rin sila sa ibang araw. Ang pamilya niyo po? Kung ang ibig mong sabihin, kung nagkapamilya ba ako, hindi ako kailanman nag-asawa. Pareho pala kayo ng inay. Ganun ba? Ang dami kong gustong itanong sa inyo. Hindi ko lang alam kung saan ako mag-uumpisa. Alam ko na malaki ang hinanakit mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Isa-isa kong sasagutin ang mga tanong mo sa akin. Sa ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo na pinaunlakan mo ang hiling ko na dalawin ako rito. Sa totoo lang po, ayaw ko po talagang pumunta rito. Pinilit lang ako ng inay. Ginawa ko ito para sa kanya. Naiintindihan ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Baka napagod ka sa biyahe. Tara na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Nang tumayo ang aking ama, sumunod naman ako sa kanya. Sinulyapan pa niya ang dala kong maliit na bag. Dinala niya ako sa isang silid sa taas. Unang napansin ko ay luma na ang yari ng bahay. Natutuklap na rin ang pintura sa dingding at lumalangit-ngit na rin ang sahig na yari sa tabla. Luma na rin ang mga kasangkapan pero malinis ang buong kabahayan. Ito ang magiging kwarto mo. Nakaharap ang bintana nito sa kalsada. Pwede mong buksan para makasagap ka ng sariwang hangin. Ganitong buwan kasi medyo mainit na ang panahon dito. Kanino pong bahay ito? Sa lolo't lola mo ang bahay na ito. Sa akin na napunta dahil nag-iisa lang naman akong anak. Dahil ikaw ang anak ko, sa iyo ito mapupunta. Hindi rin ako magtatagal dito. Hindi ko po pinangarap na dito tumira kung sakali man. Kung meron kayong ibang mga kamag-anak, sa kanila nyo na lang ipamana ang bahay na ito. Naiintindihan ko. May trabaho ko nga pala. Paano? Maiwan na muna kita, ha? Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa'yo pero alam ko pagod ka. Patatawag na lang kita mamaya sa hapunan. Tumango lang ako sa aking ama bago siya humakbang palabas ng kwarto. Nang maisara ang pinto, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Lumapit ako sa may malapad na bintana na yari sa kapis. May ilan akong nakita ng mga taong naglalakad sa kalsada. May ilang bata din na masayang naglalaro. Hinayaan ko na lang nabukas ang bintana. Amoy kulob kasi ang amoy ng kwarto. Marahil matagal din walang umuuko pa. Nahiga na lang ako sa malambot na kama, na kulay puti ang sapin
kumot at mga punda. Tanging disenyo nito ay maliliit na burda. Plano ko lang maidlip sana, pero hindi ko akalain na makakatulog pala ako. Nagising lang ako sa mahinang yugyug sa balikat ko. Inaantok pa na nagmulat ako ng mga mata. Ang aking ama ang nabungaran kong nakatungo sa akin. Pasensya ka na, iyo, kung ginising kita. Oras na kasi ng hapunan natin eh. Plano ko lang umidlip pero napahaba pala ang tulog ko. Nakukonsensya nga akong gisingin ka nang mapasukan kitang natutulog. Kaya lang, hindi maganda na walang laman yung tiyan mo. Okay lang naman na ginising niyo ako eh. Tara na po ba? Oo, iyo. Sana magustuhan mo mga pinaluto kong ulam kay Agreng. Hindi naman po ako mapili sa ulam eh. Gusto ko kasi maging espesyal ang hapunan natin. Ito kasi ang unang beses na magsasabay tayong kumain. Hindi ako nakaimik sa sinabing yun ng aking ama. Nang sulyapan ko siya, malaki ang pagkakangiti niya. Mula nang dumating ako, kakaibang sayang nababanaag ko sa mukha niya. Yung naisip ko na sumbatan siya kapag nagkita kami, parang ayaw ko nang ituloy. Pagpasok namin sa kusina, napakaraming putahe ang nakahain sa pabilog na mesa. Bahagya pa ako nagulat dahil para namang may piyesta sa dami ng nakahain na pagkain. Ngumiti pa sa akin si Aling Agreng na may dalang pitsyal ng tubig. Ay, maupo ka na, iyo. Ikaw din, Agreng. Sumabay ka na sa amin. Para naman pong may piyesta sa dami ng ulam na pinaluto niyo. Mukha lang marami yan, pero kukunti lang. Ay, sige na. Mauna ka nang kumuha ng pagkain. Siguradong kanina ka pa nagugutom. Hindi po ako pamilyar sa mga ulam, pero mukhang masarap lahat. Yan ang mga putahe na dito lang sa lugar natin mo matitikman. Espesyal ang mga yan. Buti po, halos puro gulay at isda. Ang totoo niyan, hindi po kasi ako mahilig sa karne. Kung ganun, nagmana ka pala sa akin. Hindi rin ako mahilig sa karne, lalo na't karne ng baboy. Ganun po ba? Nang mga sumunod na sandali, itinuon ko na lang ang pansin ko sa pagkain. Panaka-naka naman na nagtatanong ang aking ama. Si Aling Agreng naman ay minsan nakikisali sa usapan. Malapit lang pala ang bahay nito kaya kahit gabihin siya ay ayos lang. Kahit ayokong aminin, nag-enjoy ako sa naging hapunan namin. Hindi ko alam kung dahil ba sa lukso ng dugo kaya tila ba yung galit sa dibdib ko ay unti-unti na naglalaho. Nang matapos kami maghapunan, nagyaya pa ang Itay na magkape kami. Isa pa sa naman ako sa kanya. Kasalukuyan kami nag-uusap sa balkonahin ng bahay na magpaalam si Aling Agreng na uuwi na. At babalik na lang bukas. Alam kong marami kang gustong sabihin at itanong sa akin. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Bakit niyo kami tinalikuran ng inay noon? Hindi ko kayo tinalikuran ng inay niyo. Alam niya yon. Sa tingin niyo, maniniwala ako sa inyo? Alam kong mahirap paniwalaan. Wala bang sinasabi sa iyo ang inay mo? Kung masasama tungkol sa inyo, wala po. Masyadong mabait ang inay. Hindi nga yun marunong magalit eh. Alam kong hindi niya yun gagawin. Tama ka na mabait ang inay mo. Isa sa katangian na nagustuhan ko sa kanya. Bakit hindi na lang kayo nagsabi kay inay noon na hindi niyo siya kayang panagutan? Kesa tinalikuran niyo kami. Hindi niyo ba minahal ang inay? Tanging ang inay mo lang ang minahal ko buong buhay ko, Jonathan. Alam ko ganun din siya. Ganun naman pala eh. Bakit mo kami inabandona? Anong malalim na dahilan para hayaan niyong buhayin ako mag-isa ng inay? Jonathan,
Anak, tutol ang mga magulang ng nanay mo sa pagmamahalan namin. Mas pinili ng inay mo ang magsakripisyo at lumayo alang-alang sa atin. Ano? Di sana sumunod ka sa amin? Hindi ganon kadali yun. Ang sabihin mo, ayaw mo lang ng responsibilidad. Hindi totoo yan. Sabi ko na nga ba nag-aksaya lang ako ng pagpunta ko rito. Anak, masyadong komplikado ang lahat. Hindi ko kagad masasabi sa iyo ang katotohanan. Wag na lang ho. Kung gagawa lang kayo ng kwento para mapagtakpan ang ginawa nyo. Nang gabing yun hindi natapos ang pag-uusap namin ng ama ko. Nagsisimula na kasing manikip ang dibdib ko dahil sa nakatagong galit dito. Mas pinili ko na lang umiwas. Hanggat maaari kasi, ayoko magbitaw ng masakit na salita na pagsisisihan ko balang araw. Hindi ko alam kung dahil nakatulog ako kanina o dahil sa ininom kong kape, kaya hindi pa rin ako inaantok kahit lagpas sa ating gabi na. Lalo lang naging mailap ang antok sa akin habang nakahiga ako. Minabuti ko na lang bumangon. Binuksan ko ang bintana at dumungaw na lang. Pinagmasdan ko na lang ang kadiliman ng gabi. Nahwili naman ako dahil sa napakaraming alitap-tap na lumilipad. Noon lang kasi ako nakakita ng ganong karaming alitap-tap sa buong buhay ko. Lumipad ang mga yun sa isang mataas na puno sa dako roon. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Nakaramdam naman ako ng hiya dahil nasa ibang bahay ako. Naabutan ko si Aling Agring na may ginagawa sa kusina. Pagkatapos kong bumate, humingi ako ng isang tasa ng kape. Pinili kong sa labas ng bahay na lang magkape. Isang babae naman ang papasok sa may gate. Ngumiti pa siya sa akin at saka lumapit. Ikaw siguro si Jonathan, ang anak ni Tio Bal. Ako nga. Sino ka naman? Ako si Laika, pinsang makalawa mo. Ang tatay natin, magpinsang buo sila at sila rin ang pinakamalapit sa magpipinsan. Ganun ba? Hanggang kailan ka ba dito? Gusto ko na sanang umalis ngayon eh. May trabaho pa kasi ako. Kararating mo lang kahapon, gusto mo na agad umalis. Hindi mo ba alam na matagal kang pinanabikan na makita at makasama ng Chong? Oh, talaga? Kaya pala inabot ng ilang taon bago niya naisip na makipagkita sa akin. Hindi ka naniniwala. Baka hindi ka rin maniwala kung sasabihin ko na mahal ka ng itay mo. Hindi talaga. Tsaka, wala kang alam sa nangyari. Sa'yo lang ako walang alam. Pero alam ko ang kwento ng mga magulang mo. Sige nga, sabihin mo kung anong nalalaman mo tungkol sa nangyari sa kanila. Sa ibang araw ko na lang sasabihin sa'yo. Ngayon mo na sabihin, bago ako umalis. Talaga bang aalis ka na? Oo, nagsisisi pa nga ako kung bakit pa ako pumunta rito eh. Sayang lang ang oras ko. Kung alam mo lang kung anong sakripisyo ng Chong para lang makasama ka niya ngayon. Kaya sana, pagbigyan mo siya na makasama ka niya kahit ilang araw lang. Kami ng inay ko ang maraming isinakripisyo nung tinalikuran niya kami noon. Hindi nila pareho kagustuhan ang nangyari. Hindi ko rin kagustuhan na siyang maging ama ko. Hindi ko rin kagustuhan na lumaki na walang makagisnang ama. Hindi mo alam ang hirap ko na walang ama sa tabi. Naiintindihan ko kung galit ka sa tatay mo. Pero ama mo pa rin siya. Maiwan na kita. Ayusin ko pa kasi yung gamit ko eh. Hindi ka na talaga magpapapigil? Hindi na. May trabaho pa kasi akong naiwan. Yun ang mahalaga sa akin para mabuhay kami ng inay ko. Sana may mangyaring himala para hindi ka matuloy umalis. Gusto ko sanang sagutin si Laika na kahit bumagyo, aalis pa rin ako. Pero tumalikod na siya at humakbang paalis. Nagkibit balikat na lang ako at saka pumasok sa loob ng bahay. Nakasalubong ko pa si Aling Agring sa may pintuan. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Mukha narinig niya ang pinag-uusapan namin ni Laika. Pagdating sa kwarto, inayos ko lang ang dala kong maliit na bag.
Maliligo na sana ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May kasama pa yun malakas na hangin at panakanakang kulog at kidlat. Bigla ko naalala ang sinabi ni Laika kanina. Pero desidido talaga akong umalis ng araw na yon. Pagbaba ko nasa sala ang aking ama. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Aalis ka na nga ba? Oo, may trabaho pa kasi. Pinagbigyan ko lang talaga ang inay. Malakas ang ulan. Baka mahirapan ka sa biyahe. Baka pwedeng ipagpabukas mo na lang. Pasensya na. Kailangan ko na talagang umalis. Talaga bang hindi ka napapipigil pa? Kahit makiusap ako sa'yo. Hindi na po talaga. Walang nagawa ang aking ama kundi magpatawag ng tricycle na maghahatid sa akin sa pier. Bago ko sumakay, nilingon ko muna ang aking ama. Laylay ang balikat niya at halata sa anyo ang lungkot. Hindi ko matagalan na makita siya sa ganong anyo. Kaya mabilis na akong sumakay sa naghihintay sa aking tricycle. Dahil malakas ang ulan, pumapasok ang apyas ng ulan. Nakakatakot din ang kidlat na parang ugat ng puno na gumuguhit sa kalangitan. Kahit maaga pa nun, madilim na ang paligid. Inayos ko na lang ang jacket ko at sumandal. Ilang minuto nang umaandar ang sinasakyan ko nang isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa amin. Ang huli ko natatandaan ay ang malakas na sigaw ng driver at malakas na tunog na hindi ko alam kung dahil sa kidlat. Pinipilit kong magmulat ng mga mata. Naririnig ko kasing ginigising ako ng nanay ko. Sa pagkakatanda ko, wala naman akong pasok ng araw na yon. Bakit kailangan niya akong gisingin? Umungon lang ako bilang protesta. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagising sa akin ng inay. Kaya naman napilitan na akong gumising. Pagmulat ng mga mata ko, hindi pamilyar sa akin ang kinaroroonan ko. Parang nasa isang kubo ko. Bigla ko naalala ang aksidenteng kinasangkutan ko. Mabuti naman gising ka na. Kahapon ka pa walang malay. Sino po kayo? Nasaan ako? Nandito ka ngayon sa kubo ko. Nakita kita malapit dito sa tiniterhan ko. Wala kang malay habang nakasandal ka sa katawan ng puno. Ganun po ba? Na-aksidente po kasi yung sinasakyan kong tricycle eh. Hindi ka taga rito, no? Hindi ka kasi pamilyar sa akin eh. Hindi nga po ako taga rito. Dinalaw ko lang po ang tatay ko. Sino tatay mo? Si Bal po. Si Bal pala ang tatay mo. Malaki nga ang pagkakahawig mo sa kanya. Kilala niyo po siya? Halos lahat ng mga taga rito magkakakilala. Tsaka, kilalang mabait ang ama mo. Salamat po Lola. Kailangan ko na pong umalis. Baka hinahanap na ako ng tatay ko. Ihahatid kita hanggang bukana ng gubat. Mula doon pwede mo nang lakarin ang pauwi sa inyo. Maliban sa nabugbog ang katawan ko, wala na akong naramdaman pang iba sa katawan ko. Tumila na rin ang ulan ng mga sandaling yun. Ibinigay na rin sa akin na matandang babae ang gamit ko. Pagkatapos kong magpasalamat, hinatidan niya ako sa bukana. Noon ko lang napagmasdan na maigi ang mukha niya. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin na matandang babae na niloloko ng mga kabataan no na sinita ko. Tahakin mo lang ang diretsong daan na ito at makakauwi ka na. Maraming salamat po Lola. Maaari po bang malaman ang pangalan niyo? Para ano pa? Nakapagpasalamat ka na. Hindi mo na kailangan pang malaman ang pangalan ko. Sige po. Kung hindi niyo gustong sabihin ang pangalan niyo. Ako nga pala si Jonathan. Sige na, Jonathan. Umuwi ka na bago ka paabutan ng ulan.
Tinugpa ko na ang daan na sinasabi ng matandang babae. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla akong lumingon. Nagulat ako na makita kong wala ng matandang babae sa kinatatayuan nito. Napakunot noo ko dahil sa pagtataka na ang bilis niyang maglaho. Nang umihip ang malakas na hangin, noon ko lang napansin na puro pala nagtatayugang puno ang nasa paligid ko. Nakaramdam naman ako ng kaba, kaya binilisan ko na ang mga hakbang ko para makauwi na sa bahay ng aking ama. Pagdating sa bahay ay naroon din si Laika na nagulat nang makita ko. Ang aking ama naman ay biglang napalingon sa akin. Patakbong nilapitan niya ako. Jonathan, saan ka nang galing? Kahapon pa kami nag-aalala sa'yo. Akala namin kung napano ka na. Ay, pasensya na kayo kung nag-alala kayo sa akin. Na-aksidente po kasi ang sinasakyan kong tricycle. Nabanggit nga nung driver. Pumunta siya dito, tinahanap ka. Bigla ka din kasing nawala. Akala niya, nauna ka nang umuwi. Hindi ko na rin po kasi matandaan na nangyari. Basta nagising na lang ako na nasa isang kubo na ako. Kubo ba ka mo? Sino ang kumupkup sa'yo, iyo? Isang matandang babae po na nakatira sa gubat. Hindi niya sinabi yung pangalan niya pero kilala niya kayo. Hindi kaya si Aling Tuding ang tinutukoy mo? Siya lang kasi nakatira sa gubat. Baka siya na nga po. Mabuti naman pinsan hindi ka niya sinaktan. Kung gagawin niya yun, sana nung wala pa akong malay. Swerte mo pa rin baka hindi ka niya kursunada. Bakit ka ba ganyan magsalita sa tao? Utang ko sa kanya ang pangalawa kong buhay. Kung hindi dahil sa kanya, baka nilapa na ako na mabangis na hayop nung wala akong malay sa gubat. Nakakapagsalita ka lang kasi ng ganyan kasi hindi mo kilala ang matandang yun. Ano bang meron sa matandang yun? Kilalang masungit ang matandang yun sa buong baryo. Walang ni isa siyang makasundo dahil sa ugali niya. Tsaka matagal nang usap-usapan sa lugar na to na kaya pinili niya na manirahan mag-isa sa gubat dahil isa siyang mangkukulam. May katibayan ka ba na isa nga siyang mangkukulam? Wala pero yun nga ang usap-usapan ng mga taga rito. Wala naman pala eh. Tsaka hindi ako naniniwala sa mangkukulam o kahit na anong kababalaghan. Mabuti pa magpahinga ka muna, iyo. Magpapaluto ako ng sopas kay Agring. Tatawagin na lang kita sa kwarto mo. Tumango lang ako sa aking ama. Kailangan ko rin kasi magpalit ng damit. Saktong nasa loob na ako ng kwarto ko nang bumagsak na naman ang malakas na ulan. Naalala ko tuloy ang matandang babaeng tumulong sa akin. Tama si Laika. Napansin ko nga na may kasungitan siya. Mukha rin siyang nakakatakot. Lagi kasing matalim ang titig niya. Nang makapagpalit na ako ng damit, naiinip naman ako kaya bumaba na lang ako. Walang tao sa sala. Kaya naman nagtungo na lang ako sa kusina. Hindi pa man ako nakakapasok nang marinig ko na may nag-uusap. Boses ng ama ko at ni Laika. Wala kang sasabihin sa anak ko, Laika. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Chong, baka bukas o sa makalawa, umalis na si Jonathan. Wala akong magagawa sa bagay na yan. Malaki ang hinanakit ng anak ko sa akin. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit sinong nasa kalagayan niya, ganun din ang mararamdaman. Kung alam lang niya kung gaano kayo nangulila sa kanya, tiniis niyo na hindi sila makitang mag-ina para sa kaligtasan niya. Basta wala kang gagawin para sa anak ko, Laika. Kapag naging magulang ka na rin, tsaka mo mauunawaan ang pagsasakripisyo ng isang magulang. Kayo lang po ang inaalala ko. Alam kong masasaktan kayo kapag umalis siya. Baka hindi na po kayo magkita ulit. Hindi pa man siya pumupunta rito. Tanggap ko na naaalis din agad siya. Kung ipagtatapat niyo po sa kanyang lahat, mauunawaan niya kayo. Narinig mo naman ang sinabi niya. Hindi siya naniniwala sa mangkukulam o kahit na anong kababalagan.
Naniniwala po ako na maaaring mabago ang paniniwala ng isang tao. Hindi ang anak ko. Lumaki siya malayo sa mga lumang kwento at kababalaghan. Sarado ang isip niya sa bagay na ganito. Pero dapat pa rin niyang malaman na pamilya ng nanay niya ang dahilan kung bakit lumaki siyang walang ama. Natakot kayo na totohanin ng tiyuhin niya ang banta sa buhay niya. Kaya napilitan kayong talikuran silang mag-ina noon. Hindi ko na narinig ang sagot ng aking ama. Lalo din ako naguluhan sa kanilang pinag-uusapan. Marami tuloy tanong na nag-uunahan sa isip ko. Katulad na lamang na anong kinalaman ng pamilya ng aking ina para iwan kami ng aking ama. Nagtungo na lang ako sa sala at naupo doon. Napahagod rin ako sa batok ko. Sa ganung ayos ako napasukan ng aking ama. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman po. Tay, nabanggit sa akin ni inay na sa kabilang baryo lamang po nakatira ang pamilya niya. Ha? Gusto mo ba silang puntahan? Hindi po ako pupunta doon kung wala ninyong pahintulot. Ang tiyuhin mo na lang na nakatatandang kapatid ng iyong ina ang buhay. May ilang taon na rin na namatay ang iyong lolo at lola. Ganun po ba? Natanong ko lang po. Pero hindi naman talaga ako interesado na makilala sila. Luto lang sopas. Baka gusto mo nang kumain. Sige po, saluhan niyo na ako. Oo ba? Tara na sa kusina. Tiyak na kumakain na si Laika. Masaya pa akong inakbayan ng aking ama papunta sa kusina. Nadatnan na nga namin na kumakain na si Laika. Agad namang nagsandok ng sopa sa 2 mangkok si Aling Agring. Magkatabi kaming naupo ng ama ko. Nakitaan ko naman ng sigla ito. Marahil dahil sa ginawi ko. Marami pa rin akong tanong na naghahanap pa rin ng kasagutan. Kaya nagpa siya akong magtagal pa sa bahay ng aking ama. Nang sabihin ko ang desisyon ko, hindi maitago ng aking ama ang kanyang galak. Nakita ko rin ang pamumuo ng mga luha niya sa mga mata. Kinabukasan, maaga akong lumabas para mag-jogging. Maaliwalas na ang panahon ng mga oras na yon. Nagbilin lang ang aking ama na wag ako masyadong lalayo at hindi ko pa kabisado ang lugar. Sa kakatakbo, hindi ko na malaya na malapit na pala ako sa gubat. Pabalik na sana ako sa pinanggalingan ko nang matanaw ko si Aling Tuding. Agad ko siyang nilapitan. Magandang umaga po, Lola. Ikaw na naman. Naliligaw ka na naman ba? Naku, hindi po. Ako na po magdadala ng mga kahoy nyo. Kaya ko na to. Malakas pa naman ako sa kabila ng edad ko. Halata naman po na malakas pa kayo eh. Gusto ko lang po kayong tulungan. Isa po kasi yan sa tinuro sa akin ng nanay ko na huwag mag-aatubiling tumulong sa mga nangangailangan. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng tulong. Pero sige, bitbitin mo na ang mga panggatong. Mapilit ka eh. Kinuha ko na nga ang dala ni Aling Tuding ng mga piraso ng mga kahoy. Nagulat pa ako dahil may kabigatan din ng mga yon. Kaya nagtataka ako kung paano nito nabuhat ang mga yon. Nauna na rin ito sa paglalakad habang nakasunod naman ako sa kanya. Pagdating sa kubo, agad niya yung ipinababa sa isang tabi. Sino po ang kasama nyo dito? Mag-isa lang ako nakatira rito. Wala po ba kayong mga kamag-anak? Wala rin. Hindi po ba delikado itong kubo nyo kapag may bagyo? Ilang dekada na akong nakatira rito. Walang kahit anong bagyo ang kayang sirain ng kubo ko. Ganun po ba? Matibay pala, no? Matanong kita, binata. Bakit nga pala nandito ka pa rin? Akala ko paalis ka na. Nagbago po ang isip ko. Gusto ko po sana na makasama pa na matagal ang tatay ko. Alam mo ba dahil sa biglang pagsulpot mo sa baryo na to, nalagay sa alanganin ng ama mo. Ho? Ano po ang ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin. Kung ako sa'yo, wag mong sayangin ang pagkikita ninyo. Pahalagahan mo ang bawat araw na magkasama kayo.
Baka yun na pala ang huling sandali na magkakasama kayo. Naging palaisipan sa akin ng mga sinabi ng matandang babae. Para tuloy akong wala sa sarili habang pabalik sa bahay ng aking ama. Malayo pa lang, natanaw ko nang nakikipagtalo ang aking ama sa isang lalaki. Binilisan ko ang mga hakbang ko para malapitan ko agad ang ama ko na itinulak ng lalaki. Pero isang kamay ang humatak sa akin. Si Laika. Hinila ko palayo sa bahay namin. Dinala niya ako sa isang bakanting lote. Natanaw pa rin ang dalawang nagtatalo. Kilala mo ba yung kasagutan ng aking ama? Oo, buti nakita kita agad. Huwag ka munang lalapit sa kanila. Sino ba yun? Tiyuhin mo, nakatatandang kapatid ng nanay mo. Sa nakikita ko, matindi ang alitan nila. Baka kung ano na mangyari, maputi pa, awatin ko na sila. Huwag ka nang mga ilan pa. Tsaka, hindi ka pwedeng makita ng tiyuhin mo. Masyadong delikado. Bakit naman? Kapatid siya ng inay ko. Hindi naman siguro masama kung makikilala ko siya. Maniwala ka kahit ang nanay mo. Hindi papayagan na makilala mong tiyuhin mong yan. Hindi kita maintindihan eh. Malalaman mo rin balang araw. Ano ba yan? Puro na lang balang araw. Hindi ba pwedeng ngayon mo na lang sabihin? Kung alam mo lang na gustong-gusto ko nang ipagtapat sa'yo. Kaya lang, tanging ama mo lang dapat magsabi sa'yo ng bagay na yun. Kahit sino pa sa inyo magsabi, pareho lang yun. Pagsilip kong muli, wala na dun ang lalaki. Pati na rin ang aking ama. Walang paalam na umuwi na ako. Ramdam ko naman ang pagsunod ng tingin sa akin ni Laika. Pagdating sa bahay, hinanap ko agad ang ama ko. Lumabas siya galing kusina na nakangiti. Para bang walang nangyari rito. O gusto lang niyang itago sa akin. Kumusta ang pagja-jogging mo? Okay naman po. Ay, tara sa kusina. Nakahanda na ang almusal natin. Tay, nakita ko po kayong nagtatalo nung lalaki kanina. Ha? Nakita mo kami? Oo. At alam ko din na kapatid siya ng inay. Diyos ko, isang malaking pagkakamali na pinauwi kita rito. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko gustong madamay ka. Gusto kong malaman ng lahat, Tay. Kahit ano pa yan. Ang pamilya ng nanay mo. Ang dahilan para piliin niya na lumayo kasama ka. Ano? Pero bakit? Anong dahilan? Lahi na mangkukulam ang pamilya ng nanay mo. Mula pa sa lolo mo ang naging alitan nila. Naipit lang kami ng nanay mo. Pinagbantaan niya kami kapag hindi naghiwalay, pati ikaw ay madadamay. Kaya ba nandito ang tiyuhin ko kanina? Alam na niyang nandito ako? Oh, pero hindi ako makapapayag na saktan ka niya. Ang mabuti pa, umalis ka na, iyo. Bumalik ka na sa nanay mo. Iwan mo na ako rito. Ako na lang ang bahalang humarap sa kanya. Ngayon pa ba ako aalis? Pagkatapos kong malaman ng totoo, hindi ko po kayo iiwan. Pero anak, buo na ang pasya ko, Tay. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko nahahayaan na manipulahin kayo ng kapatid ng inay. Natatakot ako sa pwedeng gawin sa'yo ng sarili mong tiyuhin. Isa siyang mabagsik na mangkukulam. Hindi po ako natatakot sa kanya. Gusto pa sanang magprotesta ng ama ko pero gaya ng sinabi ko, buo na ang pasya ko na hindi umalis. Buong buhay ko nangulila ako sa pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos ng maraming taon, malalaman ko na sariling kadugo ko lang pala ang dahilan kung bakit hindi buo ang pamilya ko. Kung kailan naman ilang araw ko nang hinihintay na pumunta doon ng tiyuhin ko. Tsaka naman hindi ito nagpapakita. Kasalukuyan ako nasa labas ng bahay at nakatingin lang sa kawalan nang dumating si Laika. Kumusta? Tama nga ang nakarating sa aking balita na hindi ka pa umaalis. Malamang sinabi sa'yo ni Aling Agring. Di ba kapitbahay niyo lang siya? Oo, sinabi nga niya. Natuwa nga siya eh. Mabuti naman at naisipan mong magtagal dito. Alam ko na ang lahat. Hindi ko maaaring iwan ang itay.
Alam mo bang napakalupit ng tiyuhin mong yon? Kaya niya tayong bigyan ng karamdaman na pwede nating kamatay. Ganon siya kalupit? Oo, may hinala pa nga ang pamilya natin na baka siya din ang may kagagawa ng pagkamatay na lolo't lola mo. Ano ba ang pinag-ugatan ng alitan ng pamilya? Noong kapanahunan pa ng mga lolo't lola natin at lolo Juancho mo sa iyong ina, matalik na magkakaibigan simula mga bata pa. Iisa ang babaeng minahal ng mga lolo natin. Pero ang pinili ng lola Isadora natin, ang lolo natin imbes na lolo Juancho mo. Doon nagsimula ang galit ng pamilya ng nanay mo sa pamilya natin. Sana natuldo ka na noon magmahalan ng mga magulang mo. Pero hindi pumayag ang tiyuhin mo. Gusto pa rin niyang ituloy ang alitan ng pamilya natin. Dahil sa kanya, hindi ko naranasan na maging buo ang pamilya. At least nalinawan ka na ngayon. Ang mahalaga naman, hindi ka nagalit sa ama mo. Meron pa din naman. Sana sinundan niya kami ng inay sa Maynila. Sana ganun lang kadali ang lahat. Aabot ba hanggang doon ang kulam ng tiyuhin ko? Oo, kahit saan ka pa naroroon. Basta alam niya ang pangalan mo. Ngayon nga, alam kong nasa panganib ang buhay ng ama mo. Tiyak kasi na galit ang tiyuhin mo sa kanya. Haharapin ko siya. Kakausapin ko siya na tumigil na. Sana nga may magawa ka. Pero hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Hindi madadaan sa pakiusap ang tiyuhin mo. Sa ilang araw kong pagtigil sa bahay ng ama ko, nakilala ko na rin ang iba kong pinsan at mga tiyuhin at tiyahin ko. Mainit ang naging pagtanggap nila sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na may pamilya pala ako. Pakiramdam ko sa pakikipag-usap nila sa akin, para bang matagal na kami magkakakilala. Ang mga magulang ni Laika ay nagpaluto pa ng iba't ibang kakanin at putahe na dun lang matitikman sa lugar na yon. Masaya lang daw sila dahil sa wakas, magkapiling na kami ng aking ama. Sana po nandito rin ang inay para magkakasama tayong tatlo. Yan din ang matagal ko nang inaasam-asam. Matagal ko na yang hinihiling sa nanay mo. Pero natatakot pa rin siya sa banta ng kapatid niya. Paano po kaya ako makakatulong sa inyo? Ang makapiling kita ay malaking tulong na sa akin. Dahil sa'yo, lumakas ang loob ko. Salamat. Kasi alam kong napatawad mo na ako. Nagtatampo pa rin ako sa inyo hanggang ngayon. Pero alam ko po na mawawala rin ito balang araw. Nang akbayan ako ng aking ama, agad din akong gumanti ng akbay. Pakiramdam ko para kami magkabarkada lang. Muli kami nakihalubilo sa mga kamag-anak naming masaya nagkukwentuhan at nagkakainan. Lingid sa aming lahat, may isang pares ng mga mata ang nagliliyab sa galit. Habang nakatingin sa amin, walang iba kundi ang tiyuhin kong si Elmo, ang nakatatandang kapatid ng aking ina. Akala ko yun na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko, ang makasama ang aking ama at ang pamilya niya. Hindi ko akalain na may mas maganda pa palang pangyayari sa buhay ko ang parating. Kasalukuyan kami naglalaro ng chess sa bakuran nang isang tricycle ang tumigil sa tapat ng gate. Sabay pa kaming lumingon mag-ama. Pareho ring rumihistro sa aming mukha ang pagkagulat. Tinakbo ko ang distansya naming mag-ina habang nakatayo lang ang ama ko at bakas ang hindi pagkapaniwala. Buti naman po sumunod kayo sa akin dito. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sabi mo kasi ilang araw ka lang pero lagpas 1 linggo na eh. Hindi ka pa rin umuuwi. May nangyari ba sa'yo rito? Ang totoo niyan ay nagkaayos na kaming mag-ama. Parang hindi pa ako handang iwan ng itay dito. Natutuwa ako at hindi ka nagalit sa ama mo. Kumusta ka na, Arlene? Mabuti naman, Bal. Naging mabuti sa aming mag-ina ang maraming taon. Binabati kita dahil maayos mong napalaki ang ating anak sa kabila na wala ako sa tabi ninyo. Ang mabuti pa po
Sa loob na lang ng bahay tayo mag-usap. Oo nga. Magpapahanda na rin ako kay Agring na makakain natin. Nagpatiuna na si tatay sa pagpasok sa loob ng bahay. Habang palingon-lingon sa amin, kinuha ko na rin ang bagahe ng inay at saka ko siya inakbayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaaligaga ng itay kung paano asikasuhin ang gagawin kay inay. Lihim na lang ako natatawa sa ikinikilos nito. Ang inay naman, halatang nahiya din ito nakaharap ang itay. Hindi po ba kayo nahirapan sa biyahe nyo, Nay? Hindi naman. Kahit matagal na akong hindi nakakauwi rito, kabisado ko pa naman. Ang laki na pala ng ipinagbago ng lugar na to. Natutuwa po talaga ako na dumating kayo ngayon. Kompleto na po tayo. Natutuwa naman ako na pagkatapos ng mahabang panahon nagkita ulit tayo. Ako rin naman. Baka senyales na rin ito na baka pwede pa rin mabuo ang ating pamilya. Hindi pa naman huli ang lahat para magsimulang muli. Sa tingin ko, masyado nang huli ang lahat para sa atin. Paanong huli na? Hindi ka nag-asawa, gayon din ako. Isa lang ang ibig sabihin nun. Tayo pa rin ang itinadhana para sa isa't isa. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hinayaan ko muna na magkausap ang mga magulang ko. Sa tingin ko, kalabisan na ang presensya ko. Marami din silang kailangan linawin sa isa't isa. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Pipinghiling ko na sana magkaayos na silang dalawa. Minabuti ko na maglakad-lakad na muna sa labas. Sa kakaisip ko sa aking mga magulang, hindi ko na malaya na napalayo na ako. Hindi pamilyar sa akin ang napuntahan ko. Pumaling na lang ako pabalik. Pero nagtaka ko dahil dalawang magkasangang daan ang nasa harapan ko. Napapakamot na lang ako sa ulo. Dahil hindi ko alam kung saan dapat ako dumaan pabalik. Nagtataka rin ako kung bakit walang mga bahay sa paligid. Napapaisip tuloy ako na ganun ba kalalim ang iniisip ko kanina para hindi mamalaya na napalayo na ako. Akmang ihahakbang ko na sana ang mga paa ko sa kanang daan na matigilan ako. May naririnig kasi akong boses. Hindi ko maunawaan ang sinasabi niya. Nasa tabi ko lang siya. Hindi ko rin maigalaw ang buo kong katawan. Para akong biglang naparalisa. Mula sa kanang bahagi ko, may nakita kong lalaking naglalakad. Parang pamilyar siya sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang kapatid ng inay. Palakas din ng palakas ang boses na naririnig ko na bumibingi sa akin. Napasigaw na lang ako dahil pakiramdam ko sasabog na ang tenga ko. Mula kung saan, narinig ko ang boses ni Aling Tuding. Meron siyang sinasabi sa wikang hindi ko maunawaan. Nawala bigla ang tsuhin ko. Naglaho din ang magkasangang daan kanina. Nagtataka naman ako napatingin sa matandang babae na dahan-dahang lumalapit sa akin. Muntikan ka nang mapahamak kung hindi ako dumating. Nasa na po yung lalaki kanina? Wala na siya. Hindi ko po alam kung paano ako napunta rito. Basta ang alam ko lang, naglalakad ako eh. Mag-iingat ka sa lalaking yun. May masama siyang balak sa'yo. Sa buong pamilya mo. Kilala niyo po ang lalaking yun? Hindi ko siya personal na kakilala. Pero nararamdaman ko kung ano ang pagkatao niya. Puro negatibo ang inilalabas ng aura niya. Isa daw po siyang mangkukulam. At kapatid siya ng nanay ko. Oo, alam ko. Napakaitim ng budhi ng taong yon. Maraming salamat po sa inyo. Lagi niyo na lang inililigtas ang buhay ko sa kapahamakan. Wala yon. Siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo. May orasyon ito. Poprotektahan ka nito laban sa may tangkang masama sa'yo. Bracelet? Gawa ang bagay na yan sa mga buto ng prutas. Maraming salamat po sa inyo.
Sige po, uuwi na ako. Sigurado po kasing hinahanap na ako ng mga magulang ko. Tumangulang sa akin si Aling Tuding. Nagmamadali naman ako umuwi sa bahay ng Itay. Pagdating doon, nag-aalala na sinalubong ako ng aking ina. Parang galing pa siya sa pag-iyak ng mga oras na yun. Saan ka ba nang galing, iho? Kanina ka pa namin hinahanap. Naglakad-lakad lang po ako. May ilang oras ka nang nawawala. Akala namin may ginawa ng masama sa'yo ang kapatid ko. Nanggaling kasi siya rito. Nagbabanta siya na may masamang mangyayari sa ating lahat. Nakita ko nga po siya kanina. Wala ba siyang ginawang masama sa'yo? Hindi po natuloy ang balak niya. Sinusubukan niya talaga ang pasensya ko. Kung hindi siya madadaan sa pakiusap, haharapin ko na siya. Huwag, Bal. Hindi mo siya kakayanin. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Muntik nang mapahamak ang anak natin. Alam ko naman ang gusto niyang mangyari, pues hindi na ako papayag pa. Lumayo na lang tayong tatlo sa lugar na hindi niya maaabot. Kahit saan tayo pumunta, masusundan tayo ng kapangyarihan niya. Mas mabuti kung haharapin na natin siya. Paano? Alam mong hindi natin siya kaya. Sige nga, paano? Hindi nakapagsalita ang aking ama. Napatungo na lang siya sa tanong na yun ng inay. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala sa mga magulang ko. Ang pagkabuo ng pamilya ko ang siyang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hindi ko hahayaan na dahil sa tiyuhin ko ay muli kami magkahawatak-watak. Pero hindi ko rin alam ang solusyon sa aming problema. Nang mga sumunod na araw, naging tahimik naman kami. Hindi na kami muling ginambala ng tiyuhin ko. Sumagi minsan sa isip ko na baka nagbago na siya at ayaw na niyang maging hadlang sa mga magulang ko. Pero hindi ko akalain na ang pananahimik niya ay kasama sa masamang balak niya sa amin. Baka nakapag-isip-isip na rin ang kapatid ng inay na wag na silang hadlangan pa. Wala rin naman siyang magagawa pa eh. Hindi mo kilala ang tiyuhin mong yun. Ganun ba talaga kasama ang pagkakakilala niyo sa kanya? Wala siyang puso. Huwag kang pahampante sa pananahimik niya. Kinukutuban nga ako ng masama eh. Naisip ko ngang harapin siya at kausapin alang-alang sa mga magulang ko. Yan ang wag na wag mong gagawin. Para mo na rin ipinahamak ang sarili mo sa kanya eh. Ano na lang ang gagawin ko para matulungan ng mga magulang ko? Wala kang magagawa. O tutunganga na lang ako sa isang tabi? Baka may naiisip na rin ang paraan ng mga magulang mo. Maghintay na lang muna tayo. Ay, buong buhay ko, nangulila ako sa isang ama. Ayoko na muling maranasan na hindi buong pamilya. Ayokong sirain muli ng taong yun ang sama ng pamilya ko. Wala siyang karapatan o kahit na sino para paghiwalayin ng mga magulang ko. Matuloy na lumipas ang mga araw. Tuluyan nang hindi nagparamdam sa amin ng tiyuhin ko. Pero imbis na matuwa, nakitaan ko pa ng labis na pag-aalala ang mga magulang ko. Sa kabila noon, masaya ko na magkasama sila. Inaasikaso ng inay ang Itay. Kahit kababakasan ng pag-aalala, palagi pa rin silang nakangiti sa isa't isa. Kapag may masamang nangyari sa akin, lumayo na kayo ng anak natin sa lugar na ito. Mangako ka na hindi na muling tutungtong sa baryo na ito. Ano ba ang pinagsasabi mo? Magtapat ka nga. May nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Alam ko, mula nang tumungtong sa baryo ang anak natin, nagsimula na rin ang sumpang ibinigay sa akin ng kapatid mo. Patawarin mo ko. Kasalanan ko to. Walang dapat sisihin kundi ako. Sana nagmatigas na lang ako sa kahilingan mo makita ang anak natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kilala natin kung gaano kasama ang kapatid mo. Alam ko, hindi siya tutupad sa pangako niya. Kaya naman, mas pinili ko nang makita sa huling sandali ang anak natin. Sasabihin ba natin kay Jonathan? Ilihim na lang natin. Ayokong
Muli kong mabigo ang anak natin kapag nawala ako. Gusto kong maging masaya at makabuluhan ang pagsasama nating tatlo sa huling sandali ng buhay ko. Mabigat ang loob na tumango ang aking ina. Niyakap naman siya ng itay na naiiyak na rin ng mga oras na yun. Kakaibang siglang ipinapakita ng itay sa amin. Lagi ring mataginting ang tawa niya. Wala akong kamalay-malay na iginugupo na siya ng karamdaman. Natsuhin ko rin ang nagbigay. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Agad namin siyang dinala sa kwarto. Inaapoy siya ng lagnat. Meron din tumubong mga sugat sa balat niya. Parang sasabog ang dibdib ko habang pinagmamasdan ng pag-iyak ng inay. Habang nasa tabi siya ng aking ama na hindi pa rin nagkakamalay. Dalhin na kaya natin si Itay sa ospital? Walang magagawa ang doktor sa karamdaman ng ama mo. Panonoorin na lang natin ang paghihirap niya. Wala man lang tayong gagawin. Nagpatawag na ng albularyo si Agri. Maghintay na lang tayo at manggagaling pa kasi siya sa malayong isla. Talaga bang mapapagaling ng isang albularyo ang Itay? Kailangan natin magtiwala, Jonathan. Hindi ko lang po maiwasan na hindi matakot. Ayoko po mawala ang Itay sa atin. Hindi niya tayo iiwan kung kailan buo na ang pamilya natin. Niyakap ko na lang ang inay. Lalo naman lumakas ang kanyang pag-iyak na nauwi sa paghagulgol. Nang gabing yun ako muna nagbantay kay Itay. Ayaw pa sana magpahinga ng inay pero pinilit ko siya. Nagbabasa ako ng libro habang nasa upuan katabi ng hinihigaan ng Itay nang marinig kong umuungol siya. Agad kong binitiwan ang hawak ko at tumungo malapit sa mukha niya. Tay, may gusto ba kayo? Nauuhaw ako. Gusto ko ng tubig. At teka lang po, ikukuha ko kayo. Nanay mo. Pinagpahinga ko muna. Eto na po ang tubig niyo. Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Hindi pa rin bumubuti. Kung ako lang po ang masusunod, dadaling ko na kayo sa ospital. Kaya lang, mas gusto ng inay na albularyo ang titingin sa inyo. Hanggang ngayon nga po, hindi pa dumarating si Aling Agring kasama ng albularyo. Sundin mo lang ang inay mo. Alam niyang makabubuti para sa akin. Pero sana naman po, uminom kayo ng gamot. Lalo lang lalala ang sakit ko sa pag-inom ng gamot. Ha? Ano po ba ang totoo niyong sakit? Kulam, iyo. Kinukulam ako ng tiyuhin mo. Siya ang nagbigay ng karamdaman sa akin. Ano po? Kulam? Oo. Hindi rin ako sigurado kung mapapagaling ako ng albularyo. Pero subukan pa rin natin. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal ng nanay mo. Ako din po. Gusto ko po kayong makasama ng matagal. Kailangan niyo pong gumaling. Pipilitin kong labanan ang sakit nito. Alang-alang sa inyo ng inay mo. Kinabukasan pa nakarating ang albularyong sinundo ni Aling Agring. Malakas daw kasi ang alon sa dagat, kaya hindi sila makaalis sa isla kung saan nakatira ang albularyo. Agad nitong sinuri ang aking ama. Kung ano-anong orasyon ang ginawa nito. Pero napailing lamang ang matandang albularyo. At sinabing malakas ang may gawa nun sa aking ama. Hindi man direktang sinabi nito, pero alam kong wala itong magagawa pa para mapagaling si Itay. Wala na ba talaga tayong magagawa? Magaling na albularyo nang tumitingin sa ama mo. Ang magagawa lang siguro natin ay ipagdasal siya. Alam niyo po ba kung saan nakatira ang kapatid niyo? Bago pa man kita ilayo noon, wala na siya sa dati naming tinitirhan. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira ngayon. Pero siya, alam ang bawat galaw natin.
Wala po bang paraan para matuntun natin ang kinaroroonan niya? Yun na nga ang ginagawa ng albularyo. Pero masyadong malakas ang kapangyarihang itim ng kapatid ko para malaman ang eksaktong kinaroroonan niya. Hindi rin kasi siya sumasagot sa mga tanong ng albularyo. Pilit nakikipagtalas-tasan sa kanya. Pero hindi talaga siya tumutugon. Wala talaga siyang balak na bawiin ang karamdaman na ibinigay niya sa ama mo. Hindi ko kayang makita na nahihirapan ng itay. Tapos wala man lang tayong magawa. Yun naman ang gusto ng kapatid ko. Pati tayo, makita niyang nagdurusa. Sumilip lang ako sa kwarto kung nasa ng aking ama. Hindi ko na napigilan ng mapaluha sa sobrang awa na nararamdaman ko. Halos mapuno na ang buong katawan nito ng sugat. Butot balat na rin siya. Dahil ilang araw nang hindi ko makain. Maging tubig ay tinatanggihan na rin ng katawan nito. Hindi ko maiwasang sisihin ng sarili ko. Kung hindi ko sana pinuntahan si Itay, baka hindi siya kinulam ng tiyuhin ko. Ang gusto lang naman ito ay hindi kami magsama-sama. Ayaw nitong maging buo kami at masaya. Lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Hindi ko rin gustong marinig ang pag-iyak ng aking ina. Pakiramdam ko kasi, dinudurog ng paulit-ulit ang puso ko. Mabuti nilang dumating si Laika. Sa kanya ko sinabi ang lahat ng bigat ng dibdib ko. Naiintindihan kita. Kahit ako, kaming lahat parang dinudurog ang puso sa awa kay Chong. Ang iba nating kamag-anak ayaw na munang pumunta. Dahil pakiramdam nila, wala silang kwentang kamag-anak. Dahil wala silang magawa sa kalagayan ng ama mo. Bakit kailangan pa kami magkita kung mawawala rin naman pala siya sa amin ng inay? Yun ang gusto ng tiyuhin mo. Ang makita kayong magkakasama pero nagdurusa naman. Naguguluhan ako. Gusto kong mabuhay pa ang ama ko pero napakasakit sa akin na makita siya sa ganong kalagayan. Ipaubayan na lang natin sa taas ang mangyayari sa ama mo. Yun na lang ang magagawa natin. Kahit anong pigil ko, hindi ko na napigilang umiyak sa harapan ni Laika. Buong buhay ko noon lang ako natakot. Nahiling ko na sana bumalik ako sa nakaraan, kung saan hindi ko pa alam ang tungkol sa ama ko. Mas matatanggap ko pa na habang buhay akong mangulila sa kanya, kesa naman makita siyang naghihirap. Sumuko na ang albularyong tumitingin sa ama ko. Ginawa na daw niya lahat. Maging ito kasi, binigyan ng sakit sa balat ng tiyuhin ko dahil sa pakikialam. Ang aking ina naman, walang tigil sa pag-iyak sa tabi ng aking ama. Kahit anong pakiusap ko na magpahinga muna siya, hindi siya nakikinig sa akin. Nangangayayat na rin siya at nanlalalim na ang mga mata dahil sa kulang sa tulog at hindi na rin makakain. Nakiusap muna ako kay Aling Agring na tingnan-tingnan si inay. Nang tanungin niya kung saan ako pupunta, hindi ako umimik. Tinahak ko ang daan kung saan naroon ang kubo ni Aling Tuding. Sa labas pa lang ng kubo nito, ay naroon na siya na tila alam niyang darating ako. Kailangan ko po ang tulong niyo. Sa loob natin pag-usapan ang sadya mo. Desperado na po ako dahil sa kalagayan ng aking ama. Kaya ako nandito para magbaka sakali na baka alam niyo ang kinaroroonan ng tiyuhin ko. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa bagay na yan. Mahirap siyang tuntunin dahil palipat-lipat siya ng lugar. Ganun po ba? May paraan po kaya paano siya matatalo? Walang albularyo makatalo sa itim na kapangyarihan ng tiyuhin mo. Tila ba ibinenta na niya sa Diablo ang kanyang kaluluwa, kapalit ng mas malakas na kapangyarihan. Kung ganon,
Wala na talaga kami magagawa pa. Hihintay na lang ba namin mamatay si Itay? Kasalanan din ng iyong ama. Sinuway niya na pagkasunduan nila ng tiyuhin mo. Hindi niya natiis na hindi ka makita. Ginusto ko rin na makita siya. Mahal na mahal ko ang ama ko. Ayaw ko siyang mawala. Laylay ang balikat ko na umuwi ako sa amin. Si Aling Tuding naman ay nakasunod lang sa akin ng tingin. Lingid sa akin dahil sa paglalapit namin, unti-unti kong nabubuwag ang yelong binalot nito sa pagkatao nito. Ang pader na pilit na hinaharang para hindi mapalapit sa mga tao, tuluyan na natibag dahil sa akin. Lumapit si Aling Tuding sa maliit na altar kung saan naroon ang mga ginagamit niya sa panggagamot noon. Matagal na panahon na rin mula nang tumigil siya sa panggagamot. Mula nang mamatay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Nakikita niya ang namayapang anak sa katauhan ko. Mabait at mapagmahal din sa magulang. Sa gate pa lang, sinalubong na agad ako na nag-aalalang si Laika. San ka galing? Sabi ni Aling Agring may kailangan ka daw puntahan. Galing ako sa kubo ni Aling Tuding. Ha? Anong ginawa mo sa kubo ng masungit na matandang yun? Nagbabakasakali lang ako kung alam niya kung nasaan ang tiyuhin ko. Pero hindi niya raw alam. Kung sakali man na alam niya, wala din naman siyang pakialam. Pareho naman silang mangkukulam ng tiyuhin mo. Natural nakakampihan niya ang kauri niya. May nabalitaan ka na bang kinulam niyang tao? Wala pa naman. Pero ano pa bang magiging dahilan niya para manirahan mag-isa sa gubat? Sa palagay ko, isa lamang siyang pangkaraniwang matanda na gustong tahimik na buhay. Bahala ka kung yan ang palagay mo. Hindi kita maintindihan kung bakit tila malapit ka sa matandang yun. Dahil alam ko na mabuti siyang tao. Tama na nga ang usapan natin tungkol sa matandang babae na yun. Puntahan mo ang ama mo. Para kasing hindi na siya magtatagal. Parang tinambol ng malakas ang dibdib ko sa narinig. Halos hindi na sumayad ang pa ako sa bilis ng mga hakbang ko para makarating agad ako sa kwarto ng aking ama. Pagpasok ko doon, naroon ang iba naming kamag-anak. Lahat sila'y malungkot at umiiyak pa ang iba sa kanila. Tila nagpapaalam na sila sa aking ama. Ang inay naman, walang tigil sa pagpalahaw sa tabi niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kinahihigan ng aking ama. Habang nag-uunahan ang mga luha ko sa aking mga mata. Tumabi ako kay inay at pareho kaming nag-iyakan. Ilang oras pagkatapos, kami na lang ang naiwan sa kwarto. Lumabas muna ang iba naming kamag-anak at si Laika. Nakatingin lang ako sa kawalan nang makarinig ng kumusyon sa labas. Nang sulyapan ko si inay, nakatingin lang siya sa aking ama. Lumabas muna ako para alamin ang nangyayari. Naabutan ko si Laika na hinaharang si Aling Tuding sa may gate. Sabi nang umalis ka na dito eh. Nagdadalamhati ang buong pamilya namin kaya huwag ka na makigulo. Paraanin mo ko, Ineng. Hindi ikaw ang sadya ko. Aling Tuding, ano pong ginagawa niyo rito? Nandito ako para gamutin ang iyong ama. Ho? Gagamutin niyo si Itay? Paano mo naman magagamot ang tiyuhin ko? Yung ang magaling na albularyo na galing pa ng ibang isla walang nagawa. Ikaw pa kaya? Kung hindi nyo kayang magtiwala sa akin, aalis na lang ako. Gusto ko lang namang makatulong. Teka lang po, huwag kayong umalis. Nakikiusap ako na gamutin niyo ang aking ama. Jonathan! Magtitiwala ka sa matandang yan? Sinabi ko sa'yo na… Ilang beses nang iniligtas ni Aling Tuding ang buhay ko. Kung hindi siya dumating noon, malamang napahamak na ako noon sa tiyuhin ko. Talaga? Oo, kaya nakikiusap ako. Tigilan mo na ang panghuhusga sa kanya. Sige, pasensya na. Pumasok na po kayo, Aling Tuding. Sasamahan ko na po kayo sa kwarto ng aking ama.
Nang pinapasok ko si Aling Tuding, kitang-kita sa lahat ng kamag-anak ng aking ama ang pagkamangha at hindi pagkapaniwala na naroon ng matandang babae. Kilala kasi ito na mailap at masungit sa mga tao. Kahit ang inay ay nagulat nang kasama kong pumasok si Aling Tuding sa kwarto. Sabi nito iwan na namin sa kanya ang aking ama. Iginiya ko na ang inay na lumabas ng kwarto. Sigurado ka bang kaya niyang pagalingin ang ama mo? Magtiwala lang po tayo sa kanya. Iniligtas po ni Aling Tuding ang buhay ko sa kamay ng kapatid niyo. Nararamdaman ko po na kaya niyang pagalingin si Itay. Oo, may tiwala naman ako sa sinabi mo. Sana gumaling na ang ama mo. Nang dumating si Aling Tuding, biglang nabuhay ang pag-asa ko na magagawa nitong pagalingin ang ama ko. Naging kainip-inip ang bawat sandali. May mga pagkakataong naririnig namin ang ungol ng ama ko na tila hirap na hirap. Gusto na ngang pumasok ng aking ina pero pinipigilan ko lang siya. Baka kailangan tayo ng ama mo. Hindi pa po lumalabas si Aling Tuding. Siguradong hindi pa tapos ang panggagamot niya. Pero ilang oras nang nakakalipas. Baka pwedeng masilip man lang ang ama mo. Nay, narinig niyo naman ang sinabi ni Aling Tuding kanina. Bawal pumasok hanggat hindi niya sinasabi. O sige. Pasensya na sa abala. Nagdala ako ng kape. Uminom muna kayo habang mainit pa. Dinalhan ko na rin ang iba sa baba. Salamat, Laika. Salamat, pinsan. Sana gumaling ng ama mo. Pasensya ka na pala kanina kung gano'n ang sinabi ko kay Aling Tuding. Sa kanya ka humingi ng dispensa, hindi sa akin. Oo, gagawin ko yan kapag lumabas na siya. Bala ko palang higupin ang kape ko. Nang pare-pareho kaming napatingin sa nakasaradong pinto. Naririnig kasi namin ang malakas na tawa na para bang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Lumapit ako sa may pinto para buksan yun. Pero nakalak sa loob. Patuloy naman ang malagom na tawa. Naririnig din namin ang galit na boses ni Aling Tuding. Tila meron itong inuutusan na bawiin ang sumpang iginawad nito. Nagawa niya makipag-usap sa kapatid niyo, Nay. Sana nga magawa niyang talunin ang itim na kapangyarihan ng kapatid ko. Pagtiwala lang po tayo sa kanya. Matatalo ni Aling Tuding ang kapatid niyo at gagaling na ang Itay. Lumipas muli ang ilang oras. Hindi pa rin lumalabas si Aling Tuding. Nawala na rin ang tawang naririnig namin kanina. Nang mapasulyap ako sa bukas na bintana, namamanaag na ang liwanag. Napatingin ako sa aking ina na sa sobrang pagod ay nakatulog na sa mahabang upuan. Ganon din ang pinsan ko. Kalat na ang liwanag sa labas nang marinig ko ang paglangit-ngit ng pintuan. Lumabas si Aling Tuding na may ngiti sa labi. Bakas din sa kanyang anyo matinding pagkahapo. Pwede nyo nang puntahan si Bal. Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Malaki ang nawala sa aking lakas. Pero pahinga lang ang kailangan ko. Maraming salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Hindi ko hahayaan na mangulila ka sa isang ama. Sige na, puntahan mo na siya. Niyakap ko muna si Aling Tuding bago ko pumasok sa loob ng kwarto kung nasan si Itay. Masaya na sila nag-uusap ng aking ina na parang walang nangyari. Sabay pa silang ngumiti sa akin. Lumapit naman ako at saka mahigpit na niyakap ang aking ama. Magaling na nga kayo. Wala na yung mga sugat niyo. Salamat kay Aling Tuding. Tatalo niya ang tiyuhin mo. Hindi ko akalain na meron pa palang makakatalo sa kapangyarihan niya. Ang taong yon na andito lang sa baryo natin. Mabuti na lang po talaga. Nandyan si Aling Tuding. Noon pa, kahit masungit siya, alam kong mabuti siyang tao.
Isang linggo pagkatapos mapagaling ni Aling Tuding si Itay, dinalaw ko siya sa kanyang kubo. Naabutan ko siyang nagtatanim ng mga halamang namumulaklak sa kanyang bakuran. Mabuti na isipan mong dalawin ako rito. Kumusta na ang mga magulang mo? Maayos naman po sila. Gusto ko po na magpasalamat uli sa inyo at gusto rin pong ipabatid sa inyo ng mga magulang ko ang pasasalamat nila sa inyo. Nagpasalamat na sila ng araw na yon. Sapat na yon. Kaya po pala ako pumunta rito para magpaalam na rin. Sa makalawa po aalis na kami ng mga magulang ko dito. Babalik na po kami sa Maynila. Ganun ba? Sa tingin ko yun ang pinakamabuti ninyong desisyon. Bagamat hindi na ako gagambalain ng tiyuhin mo, mas maigi nang lumayo kayo sa lugar na ito. Isa po sa mamimiss ko sa lugar na to, kayo. Ang kabutihan nyo sa akin at sa pamilya ko. Ako rin, iho. Lagi kitang maaalala. Lagi mong iingatan ang ibinigay ko sa iyo, ha? Kahit saan ka magpunta, iingatan ka niyan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi. Yun na ang huling beses na nakausap ko si Aling Tuding. Sa Maynila na kasi kami nanirahang mag-anak. Minsan dumadalaw sa amin si Laika. Kinukumusta ko sa kanya si Aling Tuding. Pero sabi niya mula nang umalis kami doon, hindi na nila nakita pa ang matandang babae. Wala rin naman daw maglakas loob na puntahan ito sa kubo. Dahil sa bali-balita tungkol dito na isang araw itong mangkukulam. Lumipas pa ang ilang taon. Sa kasalukuyan ay may sarili na rin akong pamilya. Masaya at tahimik kaming namumuhay dito sa Maynila. Hanggang ngayon suot ko pa rin ang bracelet na bigay ni Aling Tuding. Ito lang kasi ang alaala niya sa akin. At ito rin ang nagpapaalala sa akin ng karanasan ko sa Siquijor. Wakas,